Ayo, what's up? Ako nga pala si Karen at syempre kasama ko si Mama Bear. Yan. Kumusta ka naman, Mama Bear? Ano bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, matinding topic to, Bear. Ano? Pinaghandaan ko tong topic na to. So, kilala mo ba si Musk? Sino? Elon Musk. Elon Musk? Hindi eh. Yeah. Alam mo yung gumawa ng mga kotse na electric? Hindi, wala akong idea. Wala kang idea. So, siya yung taong gumawa ng electric car. Siya yung pinakaunang gumawa. Pinakaunang gumawa ng electric fan? Electric car. Hindi electric fan. Electric fan. Ang init kasi electric fan nasa utak ko. Electric car. So, siya rin eto siya. Ano natin? Yan. Charay. Yan si Elon Musk. So, siya ang pangalawang pinakamayaman sa buong mundo. So, pangalawa sa pinakamayaman? Pinakamayaman. So, sa mga tao kasi, siya yung parang, may mga tao, may work yung pagkatao nila. So, siya, ang work niya is 190 billion. 100 billion? Oo. Ganun siya kahalaga. Ganun siya kayaman. So, siya yung founder, chairman, CEO, CTO ng SpaceX. So, hindi lang Tesla ang ano niya, ay ano rin siya, may space program din siya. So, ang ginagawa niya, nagpapalipad din siya ng mga spaceship, ganun, rocket ship. So, marami siyang nagawa sa panahon natin. Siya si Elon Musk. Ngayon, pag-uusapan natin yung bagong ginawa niya. Recently lang. So, ang bagong ginawa niya is Neuralink. So, Neuralink, ibig sabihin, nilagay niya ang computer chip sa utak ng tao. Ano epekto nun? So, ang epekto ng Neuralink is marami. Marami siya maano. Ano yung makokontrol yung utak ng tao? Ano? Hindi makokontrol. Kunyari, di ba, mga smartphone. Titingnan, hindi mo na siya kakalikutin. Parang sa utak mo na lang magagalaw yung cellphone mo. Ulo! Yan, computer. Yung computer, sa utak mo na lang yung computer. Hindi ka na magma-mouse, hindi ka na wala nang physical na kumbaga, yung mouse, yung utak na gagana. Pag nagpapagana ng mga gusto mong gawin sa cellphone. Yun. Oo. Baka pag nasa isip mo Facebook, yung cellphone mo magka-Facebook, ano? Oo. So, yan yung parang i-remote mo yung utak niya. Yan yung bagong ginawa niya. So, this year, Teka, question. Ano yan? Tinatanim sa loob? O sinusuot? Tinatalim sa loob. May operation? Bubuksan nila yung skin mo, tapos ilalagay sa isang parte sa skull, so sa bungo mo. Tapos parang magkakaroon ng injection through your brain sa utak mo. Yan ang Neuralink. So ngayon taon na to, nag-human trials na siya. May isang tao daw na successfully na merong Neuralink sa utak nila. So, hindi sinasabi kung sino. Ang sinasabi lang na okay yung tao na to. Buhay siya. Okay siya, mga ganun. Minomonitor pa kung ano may epekto. So, pero isang tao pa lang ang meron yan. Ha? Isang tao pa lang ang meron.
Isa pa lang. Isa pa lang meron yan. Ano So, plano sino na? man Ibenta yan? Yun? So, sino man sa loob ng United States o Canada na hindi bababa sa 18 years old, pwede silang magkaroon yan. So, So, ang halaga niyan is $10,000. Kano yun? Hindi ko alam. Pero malaking pera yun. Malaking pera yun. So, malaking pera yun. So, ang epekto daw nito is magpapagaling daw ng kung ano-anong sakit sa katawan. So, kung medyo bulag ka, magkakaroon ka na ng vision, mababalik yung sa mata, linaw. Kung medyo bingi ka na, ma-fix niya yung pagkabingi mo. Kung hindi ka masyadong marunong magsalita, pwede ka na magsalita. Tapos yung mga ganun, sabi nila na medically, pwede din nilang, nangyari, di ba kapag naputulan ka ng paa, ma-fix niya, parang kahabitan ka ng parang robot na tapos robot na. So, mag-help yung chip na yon para lalong gumana. Diba? So, mas madali ka makakalakad. Mas madali siyang makakalakad. Tapos may iba pa na kapag nagpa-opera ka, mas madali yung pagpagaling mo. Tapos meron pang ibang magandang mangyayari, which is, kunyari, mataba ako, diba? Ipo-program niya yung utak ko na huwag ka kumain masyado, mag-exercise ka, parang mag-motivate. Hindi na yung parang tatamarin ka, talagang makukure niya. Tapos yung mga ibig sabihin, may nagkocontrol nga ng utak mo. Yun na nga, yung microchip. Delikado pa din. Kasi parang pa din, di ba? Parang pwede pa rin siyang gamitin kung saan mo. So, hindi lang. Bawa, nakaprogram sa'yo na pinogram sa'yo, bawa, pwede ba, may susi ba yan? Parang, dapat ikaw lang yung program. Parang bawa, nakuha yung parang pinakagamit para control yan. Magagamit pa siya sa para sa pwede, di ba? Para isipin mo na lang yung computer nasa utak mo. So, ikaw pa rin may control. So, ang downside nun, kapag pero hindi ikaw ang nagkapit. Paano ka nakakasiguro dun? Ayun yun, diba? Diba? Pero ang question is, sabi nila, ikaw pa rin ang may control. So, parang binili mo, kunyari, bumili ka ng computer. Ikakabit lang nila. Hindi ka rin nakakasigurado kasi hindi nga ikaw yung nagkabit eh. Hindi natin alam. Pero yun nga yung sinasabi niya. Diba? Nakakatakot pa din yun. Mamaya. Diba? Yun yung anihin natin yung pero positive muna, positive bago yung mga negative. Anihin muna natin yung nangyari, papayat ka. Tapos yung mga autistic, hindi na daw maging autistic. Yung may mga depression, hindi na daw madidepress. O yung mga yung skits ko, mga skits sa friend niya, mawawala na yung mga nakikita nila or manaririnig nila. So, maganda. In a way, maganda. Sa tingin mo, pero parang robot ka naman may computer sa utak sa tingin mo, lahat ba ng tao magpapa-microchip? Hindi. Wala ka na sariling utak. Parang ganun, no? Pero ikaw pa rin may control, di ba? Yun, yung hindi ko mag-gets, no? Pero yun, sabihin mo dun, mamamotivate ka ng computer mo, sabihin mo dun, nasipag ako araw-araw, gagawa ako, maligo ako araw-araw. Kasi tapos maligo, di ba? Ganun talagang gagawin mo yun araw-araw, no? Control ka ng utak. May nagko-control na makina. Maligo ka, may bubulong kayo.
Pwede na rin siguro. Pwede rin, pero ewan ko kung gagana yan sa sa mga utak ng Pilipino. Pag ka namila pa baba. Gagana kaya yan, no? Dapat yan, baka Pilipino na ganyan. No? Kasi program na magpakabait ka, gano'n. Magpakabait? Oo, huwag kang marites, no? Ganun ba? Ganun bagay. Oo, no? Pwede yung mga ganyan. Mga negative na tao, pwede yan. Pero sa mga positive siguro. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan kasi mga positive kasi yan. Hindi mo kailangan paulit-ulitin sa isip nila yung gagawin nila. Mga negative na tao, yung mga medyo mag-isip. Makitid. Para sa mga makitid yan. Kaso sa mahal niyan, Diyos ko. Diba? Pwede kung libre yun. Tao ba bibili ng natural na tao yan? Malay mo. Kung bilyon ng halaga, di ba? Bilyon ng halaga. Paano kung nilibre na? Ay, kung nilibre na, pwede. Pwede naman yata tanggalin eh. Pwede naman ibalik. Pwede tanggalin, di ba? Ay, hindi mo pwede tanggalin. Para lang siyang headset eh, no? Pero feeling ko, parang yan eh, no? Parang pang-monitor na sa tao yan eh. Kasi pag may ganyan ka na, di ba? Parang i-implant na. Ibig sabihin, surgically, ilalagay na sa utak mo. O kaya nga, ibig sabihin, meron pa rin control na nagkabit niyan. Alam yan kung nasa ka pupunta. Diba? Ganun. Kita ka na. O ganun. Paka-high-tech nyo yun. Sobrang ng yan. Hindi na normal, no? So, sa tingin mo, lahat ng tao magpapamicrochip? Hindi. Siguro yung mga criminal sa loob ng kulungan dapat kinakabitan. Okay. Oo. Criminal. So, ito. Parang din na, paglabas nila, i-implant na yung ganun. Tapos sila na rin mag-program na bagong buhay ka na. Ganun. Feeling ko, mas makakatulong yan. Mga criminal nila ikabit. Di ba? Kasi paglabas nyo, sige, labas ka na. Kakabitan ka na ng Diba? Pwede yan. Pero kung baka yung nasa utak mo, paano yun? Paano yung ibang knowledge mo? Bawa, paniniwala mo? Dadagdagan na lang. So, kanyari, gusto mo matuto ng ibang language, diba? Kanyari, gusto mo mag-Japanese. Chinese. Ida-download mo na lang. Da-download mo na lang doon sa microchip na yun. Tapos biglang, alam na. Parang computer nga. Da-download mo lang, andyan na. Ewan ko, siguro, sarap. Parang pa-high-tech na po. Parang pa-high-tech na yung na yan, yung ganyang gamit sa utak na mismo, no? Dati mga pa-touch. Sa susunod, yung tao lumilipad na. Hindi na malayo yun. Hindi na malayo sa mga technology na yan. Diba? Yung cellphone nga, diba? Merong cellphone nga, kung iisipin mo, napaka-imposible, no? Duroy mo, nandiyan ka, nandito, manirinig kita, kahit na napaka-imposible. So, yun. Pero sa utak mo, no? Grabe, kakabit ka na computer sa utak. Asan yung remote mo nun? Saan ka magta-type ka nun? May ta-type ka, gano'n. Wala. As iniisip mo lang talaga. Iisip mo lang, ikaw mag-iisip ng gusto mong gawin. Tapos ipoprogram mo doon. May pipindutin ka, gano'n. Wala kang pipindutin. As in, iisipin mo lang gagawin na. Ay, gano'n? Forget you. Anyways, move on. Move on tayo. So, sa Bible, may sinasabing ang ganito. Sa totoo lang, sa Bible, may sinasabing ganito. Gusto mo malaman? Kasama? Kasama sa ano yan? Sa Bible, Oo.
Talagang mangyayari yan. Magagawa siya. So, malaman. Sige nga. So, ang tawag nila dyan is Mark of the Beast. Di siya actually, yung alam mo yung Mark of the Beast is number ng mga demonyo is 666. 666? Mm-hmm. Yun yung Mark of the Beast. So, hindi siya, sa Bible, hindi siya actually sinasabi na 666. Actually, sinasabi is nakakalculate siya sa 666. Ibig sabihin, pag ano yan, pang demon na gawain. So, sa Revelations 13:18, sinabi silang ganon. Kailangan dito, karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. So, sinabi nga dyan is 666. Pero sa totoo lang, may merong kasi, may website na may tao naglagay ng pangalan ng Neuralink. So, nilagay nila sa English Gematria. So, yung English Gematria, Greek, Hebrew, English Ordina, English Summary, yung mga basta yung mga letters, merong katumbas ng numbers. So, tumutukma dun sa 6 na So, yung English, meron 555, merong 0, may 105, 630, merong 42. Pero sa Greek Beta Code, kapag nilagay mo yung Neuralink, mag-equivalent siya sa 666. So, ibig sabihin, hindi siya lumalabas na doon sa conspiracy na yun. Hindi siya tawag dito. Hindi siya normal na dapat ginagawa. Ganun. Hindi siya. Kung baga gawaan siya ng demon, gano'n? Ganun ba yun? Anong ibig sabihin anong gusto sabihin ng So, ang sinasabi ng ibang tao, etong Neuralink ay yung Mark of the Beast. So, kasi ang sabi sa Bible, lalabas talaga yung Mark of the Beast. So, eto na yun. Sinasabi ng ibang tao, eto na yun. Ito na yung Mark of the Beast. Pero sa katotohanan, wala naman talaga akong nakakaalam kung anong itsura ng Mark of the Beast. Kung 666 ba talaga siya, microchip ba siya talaga. Hindi natin alam. Ito ay parang iniisip ng maraming tao, interpretation ng maraming tao. Hindi, gano'n naman. Kasi pag may bago talagang lalabas, maraming tanong. So, maraming katanungan. Ito ay yung parang mga basic concept lang ng isip ng mga tao. Kasi sabi nila, on the 6th day, God created man, di ba? 7 days yun, kaya may 7 days tayo. So, on the 6th day, ginawa ng Diyos, o Panginoon, yung tao. Inisip nila, ang 6 ay connected sa tao, sa lalaki, sa man. Kasi on the 7th day, God rested and God intended man to rest and to remember Him. Which is yun nga yung Sunday, doon tayo nagsisimbad ba? So, etong 666 is parang sinasabi ay tao. Nare-repeat yung tao. At hindi na kailangan pumunta sa 7th day, which is yung holy day of the week, which is hindi na kailangan tandaan si God. Kaya 666 ang Mark of the Beast. O baga pa rin siya, Antichrist. Okay.
Oo, ang mark of the beast is Antichrist talaga. Mm. So, Wala the naman mark siguro of the makakapagsabi niyan. beast. So, mark of the beast is, sinasabi nila, is unforgivable sin. Hindi pinapatawad na, ano ba Tagalog sa sin? Hindi kayang patawarin na mali. So, sa Revelation 14 to 9, chapter 14, verse 9 to 10. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo at sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Oo, kasi nga sa ulo nga parang tatak nga sa ulo So, sinasabi nila is sa ulo or sa kamay. So, itong more link nilalagay sa ulo. Nila sa ulo. Kaya connect. Kaya sinasabi ng mga tao, baka ito na nga yung mark of the beast. Kasi nilalagay sa ulo. Tapos sinasabi nga nila, diba, yung sa, yung calculator nga nung Greek, nag-calculate ang Neuralink sa 666. Oo. Pero yan para sa akin, yung nilalagay niya. Para sa akin, hindi yan kailangan. Feeling ko lang, Kasi parang gumagawa ka na parang gumagawa ka na ng tawag doon. Kasi nasa isip lang talaga lahat ng tao, lahat ng bagay-bagay, sa sarili mong isip yan. Diba? Pag gusto mo talagang gawin, inisip mong gusto mong gawin yun, gagawa mo talaga yun. Diba? Nasa isip lang lahat ng tao niya, ikaw nagkukontrol lang sa sarili mo. Kung gagamitan mo ng mga makina, parang hindi siya normal, hindi siya. Kaya nga sabi nila, kailangan iwasan magkaroon ng mark. So, katulad mo, diba? Katulad ko, ayoko. Kasi ayoko magkaroon ng sa utak, diba? Kasi gusto ko, sarili ko pa rin. Napakabahagi ng utak kasi parang So, ang sinasabi nito sinasabi dito sa verse na to, dapat iwasan talaga kasi pagdating ng panahon yung judgment day na hindi ito ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. So, kailangan hindi mapapatawad? Hindi mapapatawad ni God. Sabi sa ulo kasi utak pero invasive siya eh. So, invasive. So, parang operahan ka para magkaroon ka ng ganito. So, hindi para sa mga mayayaman pa rin naman yan. Hindi naman magkakaroon yung mga walang pera yun. Diba? So, wala din. Susunod na naman. Sinabi nila, the mark of the beast will be forced upon people at the end of the world. So, sinasabi dito is, at the end of the world, yung mga final days, kung sabihin nila, pipilitin ng mga tao
yung mga tao nasa yung mga mayayaman, mga pangyarihan na kailangan natin neto. Itong mark of the beast. Kailangan natin neto. So, sa Revelation 13:15 to Pipilitin, di ba nga mahal nga ang benta nila? Paano mo pipilitin? ibig sabihin ng pipilitin, yun ang sinasabi ko sa'yo, paano na lang ko libre? Libre. So, sa Revelation chapter 13, verse 15 to 17, sabi nila is... Ayan na pala yung gamot sa no? Gamot na siya, ayan na yung gamot sa tamad, no? Ayun yung English eh. Hirapan ako mag-Tagalog eh. Hindi ka naman ikaw. Englishin ko talaga. Hindi, Tagalog mo. Englishin ko pa rin. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive the mark on their right hand or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. So, at the end days, yun nga yung sinasabi ng judgment, yung hindi naman judgment, yung mga kinahuling araw ng mundo. Ngayon, ino-introduce pa lang. Sinabi nila na may presyo. Pero yung mga panahonan na yun, yung panahon na yun, na sinasabi sa Bible, maliit ka man, mahirap ka man, may nagmamahiri sa'yo, magkakaroon ka nito. Kasi balang araw, hindi ka na makakapagbenta, hindi ka na makakabili ng kung ano man. Which is, ayun na nga, yung Neuralink. Ibig sabihin ng Neuralink ay magagawa mo na lahat. So, lahat means pwede ka na magbayad online, di ba? May online shopping na. Ayan na nga, online shopping. Pwede ka na nga magbayad sa cellphone mo. So, pwede na siguro bayad sa isip mo. Kasi may mga ibang tao na... Pwede rin pala yan sa no? May mga umuutang na hindi mo mabayad, may program yan, magbayad ka. Yan, magagamit yan sa mga negative na tao. Pwede yan sa mga negative. Pero ang gamitin siya mabuti, hindi sa di ba? Pero kaso sa lumalabas yan, parang sign siya ng kahit sabihin mong gamitin sa mabuti, kung meron ka nito, mali pa rin. Kasi ayaw ng Panginoon na meron ka kasi nito. Ginawa ka niya, tapos sinaano niya yung sarili mo. Diba? So, sa Revelation 13, sinasabi nila na may dalawang tao na magkokontrol sa buong mundo. So, ito yung sinasabi nila na world government, one government. Yan. So, dalawang tao ang pinaka-head. So, yung isa ay Beast of the Sea, which is yung Antichrist. Beast of the Earth, which is yung false prophet. So, bago bumalik si Jesus Christ, yung peking propeta na sasabihin sa lahat na kailangan nila ilagay itong marka na to sa katawan nila. Sabi nila, ilalagay sa noo o sa kamay. Tapos, yung mark of the... yung may mga mark, alam ni God na din na yun, kay Satanas na yun. Automatic na yun. Ayun yung mga susunugin sa asupre. So, the beast of the earth naman, which is yung false prophet, yung false na propeta, will be given power
of Bread of Life. Two particular reason as there will be an assassination attempt to the Antichrist at bubuhayan nito ang false prophet. So, sinasabi nito ay yung Antichrist may papatay doon. Okay? Ano? May papatay. Yung Antichrist may papatay daw doon. Sa harapan ng maraming tao. Katabi nun ay yung false prophet. So, yung false prophet, kapag nakita niya yung namatay yung Antichrist, magkakaroon siya ng kapangyarihan. Bubuhayin niya si Antichrist sa harapan ng maraming tao. So, kapag sinabi natin sa harapan ng maraming tao, ibig sabihin, naka-live yun. Sa panahon na natin, naka-live yun. So, kasi hindi na makikita ng buong mundo yun eh. So, diba? Yun. So, after neto, pipilitin ng false prophet na i-worship tong Antichrist kasi nabuhay siya ulit. Para si Jesus Christ, diba? Nabuhay ulit. At makuha ang marka niya. Kasi, diba? Nabuhay siya ulit para siya si Jesus Christ. Kung hindi ilagay sa katawan nila yung marka na yun, papatayin sila. So, kapag umiwas ka, papatayin ka. Kapag wala kang marka, papatayin ka. Kung may iwasan man in the future, may posibilidad na hindi mo may iwasan. Kasi hindi ka na pwedeng bumili ng kahit ano na parang mabuhay ka. So, hindi ka na pwedeng Grabe naman ang isipin mo, grabe naman ang pahirap sa mundo, no? May gusto mo, maraming grabe mga pagsubok mo. Patayin ka pag di ka nagpatatak, diba? So, kapag hindi ka nagpalagay niyan, papatayin ka. Kapag hindi ka naman, kung hindi ka papatayin, mamamatay ka. Kasi magugutom ka eh. Hindi ka makabili ng kahit ano. Ganun, no? Dadaan ba talaga yun? Mangyayari ba talaga yun? Sabi nila mangyayari. So, ang susunod na point ko is the mark of the beast will cause persecution to those who don't eat it. Yun yung sinasabi ko na kung hindi nila makukuha yung marka, mamamatay sila or papatayin sila. Kasi sa Revelation chapter 20 verse 4, ang sabi doon ay, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatan humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanyang noo o sa kamay. Sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, yung nagsasalita nito, yung nagsulat ng Revelation, si John. So, nakita ni John dito sa vision na to, pinakita sa kanya ay nakita niya ang lahat ng kaluluwa ng tao nang hindi nagkaroon ng mark at hindi sumamba sa imahe ng halimaw sa tabi ni Kristo. So, nakita natin ng faith. So, nakita natin yung faith ng tao na ayaw makuha ng marka ay pinugutan ng ulo nila. Kasi sabi nga ng false prophet at ng Antichrist, kailangan i-worship sila
O kung hindi, pupugutan sila ng ulo. Kung nagpipreach sila, nagtuturo sila ng ni Kristo o ni God, matay sila. So, magkakaroon talaga ng panahon na kailangan natin pumili. Nasa tao na rin talaga. Nasa tao na rin. Sasambahin mo yung pero kung may ganun ka nga, yung nilalagay sa utak kasi po-program sa'yo na ito piliin mo, di ba? Setup siya setup diba? talaga siya. So, kailangan natin sa bandang huli, kailangan natin pumili. So, pipiliin mo is sasambahin mo ba yung halimaw, magpapalagay ka ng microchip o kung ano man sa katawan mo, parang, mo yun. Tapos mabubuhay ka sa maikling panahon, tapos pupunta ka sa impyerno pag dumating si Jesus Christ. O, ka kay God, susunod ka kay God, tas may experience mo lang yung panandali ang sakit, pero mabubuhay ka sa tabi ni Jesus Christ. Kung mananalig ka ng gano'n, maniniwala ka talagang gano'n, mas piliin mo talaga si God. Nasa tao talaga yun. Nasa tao talaga yun. Ano mo yun, nakakatakot isipin kung ngayon mo lang to na napakinggan. Pero kung iisipin mo parang talaga, parang pinuhay ka sa mundo, no? Tapos may malaking pagsubok na agad na nakatang sa'yo. Diba? Yung parang kung iisipin mo pa, Bear, nakakatakot, diba? Binuhay ka sa mundo. Pag namatay ka, hindi ka pa rin ligtas. Kumbaga, bubuhayin ka ulit para palasahan ka lang ulit. Diba? Kaya kailangan magpakabuti ka talaga. Siguro. Parang, ang daming kondisyones. Madaling salita. Daming kondisyon. Pero kung iisipin mo, nakakatakot kung, ngayon pinag-usapan natin, nakakatakot isipin. Pero palagi mong iisipin na hindi ka dapat matakot kung nasa tama ka at mahalin mo si Jesus Christ. Diba? Kung nasa buhay mo siya. Kasi hindi ka dapat matakot. Bakit ka matatakot? Yung pinaka makapangyarihan nasa tabi mo naman. Kaso nga, dadaan ka pa din sa hirap, habang wala pa siya di ba? Kung na nagsabi, dun sa sinabi din sa Revelation. Ayun na nga. Iisipin mo pa, Bear, palagi mong iisipin na magtatago ka at maghihirap ka o declare mo na lang na bakit si Satanas ang dami niyang access para magawa yung mga bagay na nagagawa niya, di ba? Ang dami niya talagang nasa lupa talaga si Satanas nandito sa mundo no? Kasi ang dami niyang access para akitin yung mga tao sa mga bagay-bagay. Di ba? Dami niyang kay God, puro salita ang maririnig mo Diba? Salita ng pare, salita ng Kasi ang diba? Mo pa, Bear. Di ba nga pero pagka si Satanas na, parang nandiyan na lahat ng pangangailangan ni Satanas, di ba? Yung mga pang-akit niya. Diba? Ang dami niyang pang-akit. Kasi iisipin mo, diba, Pa-Bear. Ang iisipin mo, yung unang kasalanan ng tao ay din ni Satanas, which is yung binigyan ng prutas. Oo nga di ba? Diba dinadaan niya yayaman ka, di ba? Siyempre sa hirap ng buhay, sino ba namang ayaw yung maman? Diba? Kasi iisipin mo, kinakagat. isipin mo, Pa-Bear, isipin mo,
Nung mga panahon na yun, di ba sinabi nung ahas kay Eve na kainin mo to para maging maging kasing talino mo si God. Bakit mo pa iisipin yun? Kung lahat naman nasa iyo na. Binigay na sa iyo eh. Diba? Perfect na nga ng tao, lahat na naman ng katangian ng So, tao. Wala nang dapat baguhin pa sa utak ng tao. Ang inaano nga is yung free will. Hindi ang ni Satanas ay gusto niyang kontrolin yung iniisip ng tao. Si God, ang sinasabi niya, nasa iyo yung decision. Masyadong komplikadong usapan yan, kaya wala akong masyadong masasabi. Yan. So, yun. So, nasa iyo yung decision. So, sobrang mahal ka ni God, binibigyan ka pa rin niya ng decision sa sarili mo. Ikaw na mismo may alam, may knowledge kung sabihin nga nila kung ano ang tama sa mali. So, piliin mo na yung tama kaysa yung mabuhay ka sa panandali ang sarap sa mundo. Tapos bandang huli, ikaw rin mapaparusahan. Tama. So, ang niyan is hindi dapat kinakatakot kung ano man ang gawin ni Satanas. Maraming ang pananakot. Maraming ang pananakot talaga. Tapos maraming pang-akit. Kaya nga kung mahina ka, tapos hindi ka mahina yung pananampalataya mo, yung mga pang-akit ni Satanas, talagang kakagatin mo yun. Madali lang diba? Kasi minsan gagapitin din pati yung sa pamilya mo, diba? Kasi siyempre, ikaw sa pamilya mo, sa pamilya mo, diba? Kailangan mo magipit ka, ganyan, diba? Yung iba kumakapit pa talaga tawag kung tawagin, diba? Pakinggan nyo yung kanta ni Papa Bear na kapit sa talim. Maganda. Kapit sa talim. May kanta siya tapa dyan. Anyways, nag-plug ka pa. And sa mga huling libro ng Bible, which is Revelation chapter 21 verse 3, ito ang sabi, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan nyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan sila ng kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. Verse 4. At papahiran at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, hindi mo dapat ikatakot yung mark of the beast. Yeah. Ito na yung huli at sinabi ni God na makakasama niya ang mga tao sa bagong mundo na wala ng lungkot, sakit, kamatayan. Ito ang dapat tingnan ng mga tao sa naniniwala sa Diyos. Kahit nakakatakot isipin yung mga pagpilit tungkol sa mark of the beast, dapat isipin natin na eventually, mamamatay din naman tayo. Kaya, as much as possible,
is i-convince natin yung mga tao na gusto magkaroon ng mark ay wag nang ipatuloy. Kasi ito yung pamamaraan natin as bilang paniniwala ng Diyos ay iligtas natin ang karamihan. Yun. So, ano ang masasabi mo, Pa-Bear? Ang masasabi ko lang talaga, sa tao talaga yan, sa pag-iisip ng tao. Kung gaano siya katatag, gaano siya, yung pananampalataya talaga ang sasalba sa'yo. Kung wala kang pananampalataya, siguro hindi ka masasalba. Kaso minsan, magulo rin talaga sa mundo. Yun na nga mga kapatid, no? Usapang utak. Yun. Para sa akin, para sa mga negative. At kaya ay magpapaalam na, mga kaibigan. Mga Bear, papaalam na tayo. Yes. Ako po si Kaki ng Republican at kasama ko si Mama Bear. Kami po yung magpapaalam na. Mama Bear, paalam ka na po. So guys, comment lang kayo sa baba kung ano sa tingin nyo. Sa tingin nyo, ano yung topic, anong opinion nyo sa topic namin ngayon at ano ang sa tingin nyo pwede nyo ibigay sa amin na topic. Open na open kami dyan para pag-usapan natin. At ito na nga kami. Magpapaalam na kami. Bye guys! Peace out!